Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mga Solid Rock. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulid rock, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa mga libro ni Isaias, Kabanata 55, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayan ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyon, tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi ka kilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan ka niya. Pinagpala na po tayo
sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, maraming salamat sa iyong paanyaya na lumapit sa iyo. Lalo na sa panahon kami ay nauuhaw, nanghihina at nangangailangan. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng iyong biyaya at kapayapaan. Turuan mo kaming makinig sa iyong salita at magtiwala sa iyong mga pangako. Ilayo mo kami sa mga bagay na hindi tunay na nagbibigay kasiyahan at tulungan mo kaming hanapin ang iyong kalooban. Sa araw na ito, gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig, ng iyong habag at pagpapala sa aming pamilya, sa iglesia at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, itinataas namin sa iyo ang aming mga kababayan, mga kapatid, mga kasolidra na naapektuhan sa bagyong aming naranasan ngayon. Palagi ang pag-ulan, maraming lugar ang mga binaha. Panginoon, samahan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ibangon mo sila sa pagkalugmok ng baha. Panginoong Hesus, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami lamang ay tagasunod sa iyo. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong mga anak ay ingatan mo. Ilayo mo sa kapahamakan, sa baha, Panginoon, sa landslide at sa mga tidal wave. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid, mga kasolidrak na merong may karamdaman. Patuloy mo po silang samahan at patuloy mo silang pagalingin sa karamdaman kanilang naranasan sa pagkakataong ito. Pagalingin mo po sila. Ibangon mo sila sa sakit ng karamdaman, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na mga paglingkod sa aming Panginoon, sa aming Diyos na buhay. Gayon din po, O Diyos, sa mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Dahil ito po ngayon ang unang araw ng isang linggo. Lord, samahan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagdadrive ng mga motorsiklo, 2 gulong. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ang mga baha na kanilang madadaanan, ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng daan upang hindi sila maaksidente, Panginoon. Tulungan mo po sila upang makarating sila sa kanilang pupuntahan at muli silang makauwi sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng katulungan sa aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Isang maulan na naman, di ba? Umuulan na naman, mga kababayan, mga kapatid ko kay Kristo. Talagang pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi sabi nga sa awit, uulan ang pagpapala sa Lunes ng umaga. Ayan. Now, ngayon ang ating pag-usapan, ang ating pagbubulayan ngayong umaga, may pinabagatan kong ang habag ng Diyos. No? Ang habag ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay makikita sa kanyang paanyaya. Halina, kayong lahat na nauuhaw, lumapit kayo sa tubig. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perpekto muna tayo bago niya tayo tanggapin. Hindi niya sinabing gano'n. Hindi niya hinihintay. No? Sa halip, mga kababayan, mga kasolidra, mga kapatid, tinatawag niya ang mga pagod, ang mga uhaw, ang mga nagugutom at nangangailangan na lumapit sa Kanya. Maraming pagkakataon na hinahanap natin ang
kasiyahan at kapayapaan sa mga bagay dito sa mundo. Ngunit marami sa mga ito ay panandalian lamang. Maaring tayong magkaroon ng maraming bagay, ngunit manatiling uhaw ang ating kaluluwa. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa Kanyang presensya, sa Kanyang mga salita. Ang habag ng Diyos, mga kasulidrak, mga kapatid ko kay Kristo, ay nangangahulugang hindi niya tayo pinabayaan sa ating mga kahinaan. Kapag tayo ay nagkamali, may magkakataon tayong bumalik. Di ba? Kapag tayo ay nabigo, may Diyos na muling magpapalakas sa atin. Kapag tayo ay nasasaktan, may Diyos na handang umaliw sa atin. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, mga kasulidrak, ay huwag nating takasan ang Diyos kapag tayo ay may problema. No? Huwag nating takasan ang Diyos kapag may problema. Ang sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. No? Lumapit tayo sa Kanya, sa Panginoon. Ang Kanyang habag ay sapat para sa ating mga pangangailangan. At ang Kanyang biyaya ay hindi nauubos. Ngayong araw, mga kapatid ko kay Kristo, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ko hinahanap ang tunay na kapayapaan at kasiyahan? Kung tayo ay uhaw, mga kapatid, mga kasolidra, lumapit tayo sa Diyos. Kung tayo ay pagod, magtiwala tayo sa Diyos. Kung tayo ay nagkasala, magsisi tayo at bumalik sa Kanya. Ang habag ng Diyos ay hindi lamang para sa mga karapat-dapat, mga kasolidra. Para sa lahat yan. Ikaw man ay makasalanan o na kay Kristo, ang habag ng Diyos ay para sa lahat. Katulad ng ulan, di ba? Tayong lahat ay nakakaranas. Pag silang ng araw, tayong lahat ay nakakaranas, di ba? So, ito ay biyayang ipinagkakaloob sa mga handang lumapit sa Kanya. Yung habag ng Diyos ay hindi lamang para sa mga karapat-dapat, para sa atin, kundi para sa lahat. Ang sabi niya, lumapit tayo sa Diyos sapagkat ang Kanyang habag ay bukas para sa atin. Mga kasulidrak, ang Isaiah 55, talatang 1 hanggang 5, ay isang napakagandang paanyaya ng Diyos. No, isang magandang paanyaya ng Diyos sa mga taong uhaw, sa mga taong gutom, sa mga taong pagod at naghahanap ng tunay na kasiyahan sa buhay. Sa gitna ng maraming pangangailangan at problema ng tao, ipinakikita ng Diyos na may isang lugar kung saan tayo matatagpuan ang tunay na kasaganaan. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang salita, at ang Kanyang biyaya. Sinasabi sa talata 1, mga kasulidra, halina kayong lahat na nauuhaw, lumapit kayo sa tubig, at kayong walang salapi, lumapit kayo, bumili at kumain. Diba? Yan ang sinasabi sa talata 1. Napakagandang imbitasyon nito, mga kasulidra. Mga kapatid, napakagandang imbitasyon. Sapagkat hindi sinasabi ng Diyos na kailangan muna nating maging mayaman. Hindi sinasabi nun na kailangan maging mayaman, maging perfecto o karapat-dapat bago tayo lumapit sa Kanya. Ang sabi niya ay, halina, halina.
Ang Diyos ay tumatawag sa mga nauuhaw. Ang uhaw ay isang larawan ng malalim na mga pangangailangan ng tao. May mga taong maaring busog sa pagkain, ngunit uhaw ang kanilang puso. Maaring maraming pera, ngunit walang kapayapaan. Diba? Maaring matagumpay sa trabaho, ngunit may malaking kawalan sa loob. May mga uhaw sa pag-ibig, uhaw sa pagtanggap, uhaw sa kapayapaan, uhaw sa direksyon, uhaw sa pag-asa, at uhaw sa kahulugan ng buhay. Minsan sinusubukan nating pawiin ang ating uhaw sa pamagitan ng mga bagay na hindi naman talaga makapagbibigay ng kasiyahan. Hinahanap natin ang kaligayahan sa pera. Kaya tayo ngayon nagkakawandang-windang ng ating lipunan, no? Kasi hinahanap ng iba ang kasiyahan sa pera, posisyon, at ari-arian, katanyagan, relasyon o tagumpay. Ngunit mga kapatid, pagkatapos makuha ang mga ito, natutuklasan natin na may puwang pa rin ang ating mga puso. O, di ba? Lahat na meron ka na. May pera, may posisyon, di ba? Pero mayroon pa rin puwang sa ating mga puso. Ipinapaalala mga kapatid ng Isaiah 55:1 na ang tunay na uhaw ng kaluluwa ay hindi kayang pawiin ng mundo. Hindi kayang pawiin ng mundo. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay. O, di ba ang tubig? Kapag uhaw na uhaw ka, pag nakainom ka ng malamig na tubig, di ba meron kang, ano yan? Yung meron ka bang maging satisfied ka. Diba? Ang biyaya ng Diyos ay hindi binibili. O, totoo yan, mga kapsulit, mga kapatid. Hindi binibili. Isa sa pinakamagandang bahagi ng talata ay ang paanyaya sa mga walang salapi. No? Walang salapi. Napakahalaga nito. Sa mundo, maraming bagay ang may presyo. Ay, tingnan natin ngayon. Ang lahat nagmamahalan, mataas ang presyo, mga pangangailangan natin. Di ba? Kung gusto natin ng pagkain, mga kapatid, kailangan nating bumili. O, di ba? Kung gusto natin ng bahay, kailangan nating magbayad. Kung gusto natin ng edukasyon o serbisyo, may kapalit, di ba? Ngunit mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi tulad nito. Hindi natin kayang bilhin ang kapatawaran. Hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan. Hindi natin kayang bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay biyaya. No? Biyaya ang kaligtasan. Hindi ibig sabihin nito na mura ang biyaya. Sa katotohanan, napakahalaga nito. Ngunit ang hindi natin kayang bayaran ay ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya hindi natin kailangang sabihin, Panginoon, magiging karapat-dapat muna ako bago ako lumapit. Di ba? Ang paanyaya ng Diyos ay lumapit ka. Yun ang kanyang paanyaya sa lahat. Lalong-lalo na yung mga walang salapi. Di ba? Lumapit ka. Lumapit kahit ikaw ay pagod. Lumapit kahit ikaw ay nabigo. Lumapit kahit marami ka pang pagkukulang. Lumapit kahit pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat. Lumapit sapagkat
ang biyaya ng Diyos ay bukas para sa iyo. Hindi lahat ng hinahanap natin ay nakapagbibigay buhay. Ayon sa talatang 2, tinatanong ng Diyos, bakit kayo gumugugol ng salapi ng hindi pagkain? At ang inyong pinaghihirapan ay hindi nakabubusog. Ito ay isang napakahalagang tanong para sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Saan natin ginugugol ang ating buhay? Saan natin ginugugol ang ating buhay? Ano ang pinaglalaanan natin ng panahon? Ano ang pinaglalaanan natin ng lakas? Ano ang pinaglalaanan natin ng ating talento? Ano ang pinaglalaanan natin ng pera? At higit sa lahat, ano ang pinaglalaanan natin ng puso? Maaaring abala tayo sa maraming bagay, ngunit hindi naman tayo lumalago sa espiritualidad. Maaaring marami tayong ginagawa, ngunit kulang tayo sa pananalangin. Maaaring marami tayong naririnig, ngunit hindi tayo nakikinig sa Diyos. Maaaring mayroon tayong maraming material na bagay, ngunit kulang sa tunay na kapayapaan. Ang tanong ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa priorities ng ating buhay. Minsan, kailangan nating huminto at itanong, ang ginagawa ko ba ngayon ay tunay na nagbibigay buhay sa aking kaluluwa? Ang pakikinig sa Diyos ay nagdadala ng buhay. No? Ayon sa talatang 3, sinabi, makinig kayo sa akin at inyong pakinggan upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Napakahalaga ng salitang makinig, mga kapatid. Napakahalaga ang salitang makinig. Hindi lamang sinabi ng Diyos na pakinggan natin siya ng ilang sandali. Tinatawag niya tayo na maging handang tumanggap at sumunod sa kanyang salita. May pagkakaiba ang pagkarinig at pakinig, mga kapatid ko kay Kristo. May pagkakaiba ang pagkarinig at pakikinig. Ang pagkarinig, mga kapatid, ay maaaring dumaan lamang sa ating tenga. Tanggap dito, labas dito. Diba? Yun yung pagkarinig. No? Napakinggan, nawala. Lumabas eh. Pero ang pakikinig, mga kapatid, ay pumapasok sa ating puso, at nagbubunga ng pagbabago sa buhay. Yun ang pagkakaiba sa pagkarinig at pakikinig. Paano tayong regular na dumalo sa pagsamba, sa ating pagsimba? Makarinig ng sermon o mensahe ng pastor o ng pare, magbasa ng Biblia, at makinig sa mga devotional message katulad ng ginagawa natin ngayon. Ngunit ang tunay na tanong, mga kapatid, ay may binabago ba? May binabago ba ang salita ng Diyos sa iyong buhay? So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang impormasyon, mga kapatid. Hindi lamang impormasyon. Ito ay salita ng buhay. Kapag tayo ay tunay na nakikinig sa Diyos, natututo tayong magtiwala. Kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nakikinig sa Diyos, magpatawad. Kapag tayo ay nasasaktan, magtiyaga. Kapag tayo ay naghihintay at manindigan kapag tayo ay sinusubo. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan, mga kapatid. Ayon sa talatang 3 hanggang 4, ipinapaalala
ang tipan ng Diyos kay David. Ipinakikita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Maaring magbago ang mga tao. Maaring magbago ang kalagayan. Maaring magbago ang ating sitwasyon. Ngunit, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. May mga panahon na parang hindi natin nakikita ang katuparan ng kanyang pangako. Maaari tayong magtanong, nasaan ang Diyos? Bakit hindi pa niya sinasagot ang aking panalangin? Hanggang kailan ako naghihintay? Ngunit mga kasolidra, mga kapatid, ang Isaiah 55 ay nagpapaalala, ang pagkaantala ay hindi nangangahulugang paglimot ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. Ang kanyang panahon ay hindi laging katulad ng ating panahon. Ngunit ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, mga kapatid, para sa lahat. Ayon sa talatang 5, makikita natin na ang mga bansa ay lalapit. Ipinakikita nito na ang gawain ng Diyos ay hindi lamang para sa ilang tao. Ang kanyang layunin ay malawak, no? Mas malawak. So ang taong nakaranas ng biyaya ng Diyos ay tinatawag ding maging tagapagdala ng biyaya sa iba. Kung tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, dapat nating ipakita ang pag-ibig na iyon. Kung nakaranas tayo ng kapatawaran, dapat tayo matutong magpatawad. Kung nakaranas tayo ng pagtanggap, dapat nating tanggapin ang iba. Kung nakaranas tayo ng pag-asa, dapat tayo maging tagapagdala ng pag-asa. Ang simbahan ay hindi dapat maging lugar lamang kung saan tinatanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Dapat itong maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ating komunidad. Ito ngayon ang hamon sa ating mga kapatid sa Isaiah 55:1-5. Ang pinakamalaking hamon ng talatang ito ay ang tanong, saan mo hinahanap ang tunay na kasiyahan? No? Saan mo hinahanap ang tunay na kasiyahan? Kung ang puso natin ay wow, huwag tayong pumunta sa mga bagay na lalong magpapauhaw sa atin. Kung ang kaluluwa natin ay gutom, huwag nating subukang punuin ito ng mga bagay na panandalian lamang. Lumapit tayo sa Diyos, mga kasolidra, mga kapatid ko kay Kristo. Kapag tayo ay pagod, lumapit tayo sa Diyos. Kapag tayo ay nabigo, lumapit tayo sa Diyos. Kapag tayo ay nasaktan, lumapit tayo sa Diyos. Kapag tayo ay naguguluhan, lumapit tayo sa Diyos. Kapag tayo ay nawawala ng pag-asa, lumapit tayo sa Diyos. Ang paanyaya ay hindi ayusin mo muna ang sarili. No? Hindi. No, ang paanyaya ay hindi ayusin muna ang sarili mo. Ang paanyaya ay halina. Halina, no? Halina. Dahil ang Diyos ay hindi naghihintay na magiging perfecto tayo bago niya tayo tamahalin. Hindi. Sabi niya, inanyayahan niya tayo upang maranasan natin ang kanyang biyaya at mabago ang ating buhay. Now, ang Isaiah 55:1-5 ay isang paanyaya mula sa Diyos sa bawat pusong nauuhaw at nagugutom. Hindi tayo kailangan bumili ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi kailangan. Hindi natin kailangan maging perfecto upang lumapit. Hindi kailangan maging perfecto bago. Diba? Ang may sakit ba? Pag ikaw ba walang sakit, kailangan bang pumunta ka pa sa ospital, sa doktor, di ba? Kailangan, Kailangan din. Kasi,
yung mga check-up natin. Check up tayo sa ating kalangan. Kahit wala tayong karamdaman, so doon pa rin yung lumapit tayo sa doktor. So, ganun din tayo. No? Hindi kailangan maging perfecto upang lumapit. Ang kailangan nating, ang kailangan lamang ay tumugon sa kanyang paanyaya. Sa mundong maraming bagay na nangangako ng kasiyahan, ngunit hindi nakapagbigay ng tunay na buhay, narinig natin ang tinig ng Diyos. Lumapit kayo. Yun ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kasolidra, piliin nating lumapit sa Diyos. Makinig sa kanyang mga salita. Magtiwala sa kanyang pangako at hayaan natin na ang kanyang biyaya ang pumuno sa ating mga puso. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa dami ng ating pag-aari, sa dami ng ating pera, no? Kundi sa lalim ng ating relasyon sa Diyos. Kapag ang kaluluwa ay uhaw, ang Diyos ang bukal. Kapag ang puso ay gutom, ang Diyos ang tunay na pagkain. Kapag ang buhay ay pagod, ang Diyos ang ating pahingahan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa iyong paanyaya na lumapit sa iyo. Salamat sa iyong habag, biyaya at mga pangakong nagbibigay buhay sa aming mga puso. Panginoon, tulungan mo kaming laging hanapin ka at huwag umasa sa mga bagay na hindi tunay na nagbibigay kasiyahan. Bigyan mo kami ng pusong handang makinig at sumunod sa iyong salita. Samahan mo kami sa aming pag-uwi at sa lahat ng aming gagawin. Gawin mo kaming pagpapala sa aming pamilya, sa aming kapwa at sa aming komunidad. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.